Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Si Christine, isang hardworking at mahiyain na babae, ay pumayag sa isang arranged marriage bilang kapalit ng kabutihan ng pamilya Parkal sa kanya. Ang ipapakasal sa kanya ay si Sandra, isang rebellious at spoiled heiress na may komplikadong personal life. Magkaiba ang personalities nila, si Christine na tahimik at awkward, at si Sandra na impulsive at outspoken. Pero habang magkasama sila sa isang relasyong hindi nila pinili, unti-unti nilang nadidiskubre ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Sa gitna ng tension, misunderstandings, at unti-unting pag-unawa, ang kasal na nagsimula dahil sa obligasyon ay nagiging isang journey ng healing, growth, at isang pagmamahal na hindi nila inasahan. Chapter 1. Si Christine ay nag-inat sa upuan niya habang kinukusot ang pagod niyang mga mata. Mahaba ang umaga, sunod-sunod na meetings, walang katapusang emails. Binuklat niya ang report sa harap niya at nagsulat ng notes gamit ang malinis niyang handwriting. Christine, kausap ang sarili, bakit parang lahat ng project lately ay parang time bomb? Napabuntong hininga siya at tumingin sa maliit na picture frame sa desk niya. Nasa photo ang nakababatang kapatid niya, nakangiti habang naka-white coat. Iyon ang rason kung bakit kinakaya niya ang lahat ng gulo sa work. Nag-vibrate ang phone niya. Kumunot ang noo niya nang makita ang caller ID. Christine, mahina ang tinig, office ni Mr. Parkal. Bakit? Nagdalawang isip siya sandali bago sagutin ang tawag. Christine, hello, this is Christine Wong speaking. Assistant, good morning, Miss Wong. Mr. Parkal would like to meet you in his office. He asked if you could come now. Kumakabog ang dibdib ni Christine. Hindi naman unusual na tawagin siya, pero ang mamiting ang si mismo, bihira iyon. Christine, understood. I'll be there shortly. Pagkababa niya ng tawag, huminga siya ng malalim para kalmahin ang sarili. Pinaganda niya ang ayos ng blouse niya, kinuha ang notebook, at pinilit ang isang steady na paghinga. Christine, meeting lang too, nothing unusual right? Pagpasok niya sa office, agad siyang nabalot ng intimidation. Yung malaking bookshelf, marble desk, at yung faint na amoy ng cologne, lahat iyon nagbibigay sa kanya ng feeling na ang liit-liit niya. Dahan-dahan siyang pumasok, mahigpit ang kapit sa notebook. Mr. Parkal, Christine. Come in, come in. Mumiti ito ng warm, pero may kakaiba sa tono niya. Napansin ni Christine ang untouched na coffee cup sa desk, hindi iyon normal para sa taong laging nagsisimula ng meeting with a sip. Christine, good morning, sir. You wanted to see me? Mr. Parkal, yes, please sit. This isn't about work, it's more personal. Tumaas ang kilay ni Christine pero umupo siya. Hawak niya ang notebook sa lap niya, nilalaro ang kanto ng pages. Christine, see. Is everything alright? Umupo ng mas maayos si Mr. Parkal, pinagdikit ang mga daliri. Mr. Parkal, Christine, you've been with this company for so many years. I watched you grow from a struggling intern to one of our most reliable employees. Christine, nahihiya, namumula, that means a lot, sir. I've always been grateful for the opportunities you gave me. Mr. Parkal, and you earned every bit of it, but I want to talk about the past, not your job, but your journey. Naniga si Christine. Hindi niya gustong balikan ang mga pinagdadaanan noon, pero magalang siyang tumango. Christine, of course, sir. Mr. Parkal, when your mother passed away and your father remarried, you took on responsibilities no one your age should have carried. You worked day and night for your sister. It was admirable, truly. Masakit pero totoo. Hindi niya madalas pag-usapan iyon, pero marinig yun ngayon parang may kumurot sa puso niya. Christine, did what had to do my sister's dreams were worth it. Mr. Parkal, and that's why I helped. I saw potential in you, but more than that, I saw someone who deserved chance. Do you remember those days? Tumango si Christine.
Paano niya makakalimutan? Mga gabi na walang tulog, takot na takot siyang mag-fail, hanggang sa biglang dumating ang tulong ni Mr. Parkal na parang lifeline. Christine, I'll always be thankful, sir. You changed our lives. Tumahimik sandali si Mr. Parkal, may bigat sa tingin niya. Mr. Parkal, good. I'm glad you feel that way, Christine. Because now, I'm asking for something in return. Tumigil ang paghinga ni Christine. Mas tumuwid ang upo niya, mas humigpit ang kapit niya sa notebook. Christine, of course, sir. What do you need? Yumuko si Mr. Parkal ng bahagya, seryoso pero kalmado. Mr. Parkal, I want you to marry my daughter, Sandra. Samantala, across town. Nakarelax si Sandra sa plush chair ng isang trendy cafe. Suot ang designer sunglasses sa ulo, abala siya sa pag-scroll sa phone niya habang halos hindi pinapansin ang boyfriend niyang si Kai na nagrarant tungkol sa business plans niya. Kai, baby, serious to. I just need another 200,000 baht para matapos na yung deal. Sandra, rolling her eyes, serious ka every week. At every week, wala namang nangyayari. Kai, nakangiti, I'm on the verge of something big. I swear. Trust me, baby. Umirap si Sandra at sumipsip ng iced coffee. Bago pa siya makasagot, tumunog ang phone niya. Mom! Sandra, oof! What now? Sinagot niya ng walang gana. Mrs. Parkal, Sandra, come home. Your father has something important to discuss with you. Sandra, can't it wait? I'm in the middle of something. Mrs. Parkal, no, it cannot. Be home in an hour. Naputol ang tawag. Napabuntong hininga si Sandra at nilagay ang phone sa bag niya. Sandra, family drama. Gotta go. Sa Parkal Mansion ang pag-uusap. Pumasok si Sandra sa grand living room na may yabang sa lakad, sabay hila ng designer bag niya. Naroon ang parents niya, si Mr. Parkal, nakaupo malapit sa malaking windows habang nagbabasa ng newspaper, at si Mrs. Parkal na umiinom ng tea. Sandra, okay, what's the emergency this time? Nareset na naman ba ang Wi-Fi password? Mrs. Parkal, Sandra, you're late. We said 1 hour. Sandra, humilata sa sofa, I made it in 1 hour and 15 minutes. Improvement yun, Mom. Mr. Parkal, ibinaba ang newspaper, this isn't about your sense of time. It's about your behavior. Sandra, nakangisi o no, the behavior. Anong kasalanan ko ngayon? Too much shopping. Nagamit ko ulit yung car mo? Mrs. Parkal, stop being childish. This is serious. Sandra, you say that every time. Cutting the allowance again? Malalim ang buntong hininga ni Mr. Parkal. Mr. Parkal, we're not blind. You've changed. From irresponsible young woman to Mrs. Parkal, is spoiled, reckless brat. Sandra, dramatic gasp, wow. Love you too, Mom. Mr. Parkal, and don't get me started on that boyfriend of yours. Sandra, Kai. Anong problema kay Kai? Entrepreneur yon. He's building his empire. Mrs. Parkal, empire of debts, maybe. Sandra, he just needs his big break. He's passionate. Mr. Parkal, Sandra, enough. So, here's the deal, you're getting married. Napatingin si Sandra ng malaki ang mata. Tapos tumawa ng malakas. Sandra, good joke. Married? Kanino? One of your business partner's sons. Mrs. Parkal, faint smile, no, dear. We found a woman for you. Tumigil ang mundo. Na-freeze ang tawa ni Sandra. Sandra, a woman? Seriously? Mr. Parkal, her name is Christine Wong. Smart, hardworking, grounded. Everything you used to be. Sandra, defensive, I am grounded. I just like to enjoy life. May mali ba doon? Mrs. Parkal, enjoying life doesn't mean ignoring responsibilities or funding case nonsense. Christine is better match. Sandra, match? Ano to, puzzle? Pwede niyo ba talaga akong itulak sa buhay ng ibang tao? Mr. Parkal, yes.
And if you say no, we're closing all your accounts. No more credit cards. No more shopping. And definitely no more sponsoring kay. Nanlaki ang mata ni Sandra. Sandra, you wouldn't. Mrs. Parkal, teary us. Sandra, so now I need a babysitter. Seriously? Mrs. Parkal, call it what you want. You're meeting her. Sandra, inis, fine. I'll meet her. Pero don't expect me to say yes just because you think she's perfect. Nagpalitan ng tingin ang parents niya, halatang satisfied. Mr. Parkal, that's all we ask. Give it chance, Sandra. Sandra, murmuring yee. But if this Christine person starts lecturing me, I'm out. Lumabas si Sandra ng room, nagmumurmur habang ang parents niya ay nag-share ng knowing smile. The stage is set for the chows to come. Chapter 2. Nagsisimula ang banggaan. Nakaupo si Christine ng sobrang tuwid sa upuan niya, para bang may tumusok sa likod niya. Hindi mapakali ang isip niya. Paulit-ulit umuugong sa utak niya ang salitang marriage, mabigat at hindi maalis-alis. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng notebook niya, na parang iyon na lang ang kayang magpirmi sa mundo niya. Christine, you want me to marry your daughter? May bahagyang panginginig sa boses niya, halatang hindi siya makapaniwala. Nakaupo ng kampante si Mr. Parkal sa leather chair niya, kalmadong-kalmado, parang ang pinag-uusapan lang nila ay isang normal na business deal. Mr. Parkal, yes, Christine. Alam kong mabigat pakinggan, pero hindi ko ito ererekomenda kung hindi ko ito nakikitang tamang desisyon. Christine, but, sir. Sandra and I. Mr. Parkal, hindi pa kayo nag-meet. I know. Kaya nga inayos ko na para magkaroon kayo ng time together. Napakurap si Christine. Spend time together. Ano bang naiisip ng taong ito? Christine, sir, with all due respect ang marriage, hindi yan parang bagay na time test drive. Hindi ko nga siya kilala. Paano kung hindi kami magkasundo? Medyo lumambot ang ekspresyon ni Mr. Parkal pero nanatiling matatag ang tono niya. Mr. Parkal, kaya nga ako nagpo-propose ng trial period. Magiging engaged kayo at titira sa iisang bahay for 1 month. After that, kung hindi gumana, pwede ninyong i-cancel ang kasal. At kahit matapos ang wedding, pwede pa rin kayong mag-divorce after 2 years. Pero kilala kita, Christine. Alam kong kaya mo. At kayong dalawa ni Sandra mas magkahawig kayo kaysa iniisip mo. Napabuntong hininga si Christine, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Parang naiipit siya sa pagitan ng gratitude para sa boss niyang sobrang tumulong sa buhay nila noon at ng gut instinct niyang nagsasabing napakasamang idea nito. Christine, sir, malaking decision po to, hindi ko alam kung kaya ko. Mr. Parkal, hindi kita pipilitin. Pag-isipan mo ng mabuti ngayong gabi. Pero kailangan ko ng sagot bukas. Tumayo siya, senyales na tapos na ang usapan. Tumayo rin si Christine, hawak pa rin ang notebook na para bang life support. Sa apartment ni Christine. Nasa tahimik at maayos niyang apartment si Christine, minimalist, malinis, classy sa simpleng paraan. Kahit hindi kasing laki ng mansion ni na Sandra, ramdam dito ang resulta ng lahat ng paghihirap niya. Nakatitig siya sa TV, pero wala talaga siya roon. Christine, pabulong na tinig, marry her. Hindi siya seryoso di. Napatingin siya sa framed na picture ni Sonia, ang nakababatang kapatid niya. Tumama sa dibdib niya ang lungkot at pangungulila. Christine, nakatinig sa photo, what would you do, Sonia? Sasabihin mo bang go? O sasabihin mong huwag akong magpakontrol? Nag-vibrate ang phone niya. Message ni Mr. Parkal. Take your time, but remember, I trust only you for this. Napahiga si Christine sa sofa, nakatingala sa kisam. Christine, mahina ang tinig, bakit pakiramdam ko para itong paglalakad papunta sa trap na bukas ang mata ko? May biglang malakas na knock-knock. Sa pinto. Napasabik, andun ang kaba. Lumapit siya at tumingin sa peephole. At halos tumigil ang tibok ng puso niya. Si Sandra. Nagdalawang isip si Christine saglit. Pinagpag ang damit niya, huminga ng malalim, saka binuksan ang pinto. Nakatayo si Sandra, mataas, confident, parang may sariling spotlight.
Hinahalukay ng matalim niyang tingin ang mukha ni Christine na parang binabasa lahat ng emosyon niya. Ang ganda niya, pero intimidating. Christine, Sandra, right? Napangisi si Sandra, pero peke, pilit, malamig. Sandra, so you know who I am, good. Mas madali to para sa ating dalawa. Napalunok si Christine. Tumabi siya, inaanyayahan si Sandra pumasok. Christine, please pasok ka. Pumasok si Sandra na parang siya ang may-ari ng lugar, ang tingin niya naglilibot, sinusuri ang bawat sulok. Sandra nang aasar, cozy. Namula si Christine pero tiniis. Christine, gusto mo ng something to drink? Tea? Water? Sandra, water's fine. Don't go out of your way. Nagmadali si Christine papunta sa kusina, kabadong-kabado. Bakit siya nandito? Tungkol ba to sa engagement? Ano kaya ang sasabihin niya? Pagbalik niya, nakatayo si Sandra sa may bintana, naka-cross arms. Hindi man lang siya tumingin nang ilapag ni Christine ang tubig. Christine, so bakit ka pumunta? Pagharap ni Sandra, kitang-kita ang talas ng mga mata niya. Sandra, let's cut to the chase. Nandito ako para sabihing umatras ka. Napatingin si Christine, gulat. Christine, back off. From what? Sandra, dito sa ridiculous engagement na to, hindi ko alam anong pinangako sa'yo ng tatay ko, pero hindi to mangyayari. May naramdaman si Christine na kaunting inis sa ilalim ng kaba niya. Christine, excuse me. Siya ang lumapit sakin. At hindi pa ako pumapayag. Lumapit si Sandra, sobrang lapit, nakakatensyon. Parang kinain ni Christine ang air. Sandra, then don't. Kung ano man ang in-offer niya money, status, hindi worth it stay out of Eva life. Nanigas ang panga ni Christine. Christine, una sa lahat, hindi ako naghahabol ng pera o status. Pangalawa, hindi mo pwedeng pasukin ang bahay ko tapos ganyanin ako. Kung ayaw mo ng engagement, talk to your father. Huwag mo kong pagbuntungan. Pinagmasdan siya ni Sandra mula ulo hanggang paa. Sandra, malamig ang boses. You're awfully defensive for someone na ayaw daw. Uminit ang pisngi ni Christine. Christine, you think gusto ko too? Newsflash, hindi ka naman prize. Napahinto si Sandra, parang natamaan. Tapos unti-unting lumitaw ang isang smirk. Sandra, finally, may spine ka rin pala. Akala ko sobrang weak mo. Christine, nainis, get out. Kinuha ni Sandra ang baso, umiinom ng dahan-dahan, parang nang aasar. Sandra, gladly. Pero consider this your first and only warning, stay out of Ezra's life, or you'll regret it. See. At lumakad palabas, iniwan si Christine na nanginginig sa galit at frustration. Christine, pabulong na tinig, who does she think she is? Bumalik si Christine sa office ni Mr. Parkal. Kinakabahan pero determined. Umupo siya sa tapat ng boss niya, pinilit panatilihin ang posture at composure. Mr. Parkal, so, Christine, may decision ka na? Nagdalawang isip siya. Binalikan ang lahat ng tulong, kindness, at pag-aalaga ni Mr. Parkal noong pinaka-nangangailangan siya. Andoon ang bigat ng gratitude, ang bigat ng utang na loob. Christine, yes, sir. I'll do it, T. Umiti si Mr. Parkal na para bang expected niya na iyon. Mr. Parkal, good. Tonight, may announcement dinner with Ezvay family and a few close associates. I want you to present yourself as if the future daughter-in-law. Napasinghap si Christine. Christine, tonight. Mr. Parkal, yes. Pagkatapos ng announcement, next week lilipat ka sa bahay namin to live with Sandra. The trial period starts there. Napayuko si Christine, kinakabahan sa idea na titira siya sa iisang bahay kasama ni Sandra. Christine, understood, sir. Sa isang sikat na club, nakaupo si Sandra sa dim corner kasama si Kai. Tumutugtog ang malakas na music pero lutang si Sandra. Iniikot lang ang drink niya gamit ang straw habang lumalapit si Kai. Sandra, irritated, sinabi ko na sayo, Kai. Hindi niya itutuloy yan. Dramatic lang si Dad. Magba-back out din si Christine. Napangiti si Kai, inilalapit ang kamay sa hita niya. Kai, and then what? Focus ka na sa akin.
Umiwas ng kaunti si Sandra. Sandra, something like that. Sinubukan siyang halikan ni Kaisaliig, pero marahan siyang itinulak ni Sandra. Sandra, not here, Kay. Kay, get so uptight. Ever since nag-start tong marriage thing, ang word mo. Tumayo si Sandra bigla, iniwan ang ilang bills. Sandra, I'm done for tonight. Uwi ka na. Kay, imposible ka minsan, alam mo yon. Hindi na sumagot si Sandra. Lumabas siyang puno ng inis. Pagdating sa mansion, nagtanggal siya ng heels, kumuha ng tubig, at naupo mag-isa sa sala. Sandra, mahinang tinig, magba-back out siya kailangan lang Pero kahit gaano niya piliting maniwala sa sarili, may maliit na parte sa kanya na nagsasabing baka hindi ganoon kadaling umatras si Christine. At doon nagsisimula ang tunay nilang banggaan. Chapter 3. Nagsisimula ang party. Magarbo ang gabi, kumikislap ang buong grand ballroom ng Parkal Estate sa ilalim ng malambot na golden lights. May tunog ng champagne glasses na nagkakatamaan at mga tawanan na mahina pero elegant. Nasa gilid si Sandra, nakapwesto ng parang trained socialite, may mahinhing ngiti habang binabati ang mga bisita. Suot niya ang blush-colored gown na banayad na yumayakap sa katawan niya, ang fabric dumadaloy na parang hangin habang naglalakad siya. Ayon sa tatay niya, celebration of partnerships daw ang okasyong ito. Pero ang mga daliri ni Sandra, bahagyang humihigpit sa hawak niyang champagne glass, ay hinihintay siya. Isang key surprise mula sa tatay niya. At parang sinadya ang timing, dumating si Christine Wong. Huminto ito saglit sa entrance, at kahit simple ang dating, kapansin-pansin ang ganda niya sa formal suit. Ang black na tela ng suit niya ay sleek at perfect ang fit, bagay sa crisp white shirt at slim black tie. Ang buhok niya ay maayos na nakastyle, at ang natural niyang charm ay parang mas luminaw ngayong gabi, kahit kalmado lang ang ekspresyon niya. Bahagyang tumahimik ang paligid habang napapalingon ang mga tao. May impressed. May curious. At gaya ng dati, parang hindi man lang ito napansin ni Christine. Nag-clench ang panga ni Sandra. Hindi niya madani ang subtle stir na dulot ng pagpasok ni Christine. Sandra, sa isip niya. Siyempre, kailangan pa niyang pumasok na parang pag-aari niya ang lugar. Nag-scan si Christine ng crowd, halatang may hinahanap, bago lumapit kay Mr. Parkal. Kahit ayaw niya, sinusundan ni Sandra ang bawat galaw niya, halo ang inis at isang hindi niya maipaliwanag na sensasyon. Fine. Mukha naman siyang okay. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako galit. Lumapit si Christine sa boss niya at magalang na yumuko. Christine, thank you for inviting me tonight, sir. Ngumiti si Mr. Parkal at kumuha pa ng sandaling humawak sa balikat niya. Mr. Parkal, nonsense, Christine. Family ka na dito. Enjoy the evening. Bahagyang ngumiti si Christine, pero halata sa mata niya na hindi niya alam kung paano mag-enjoy sa ganitong klase ng party. Hindi ito ang mundo niya, sanay siya sa simple at tahimik, hindi sa luxurious na gatherings na po ng business giants at influential relatives. Habang tumitingin sa refreshments, napapalingon siya nang marinig ang mga bulungan. Guest isa, pabulong, sino siya? Grabe yung suit ang ganda niya. Guest dalawa, nagtatrabaho raw siya kay Mr. Parkal. Pero iba siya, ang striking. Uminit ang tenga ni Christine, halatang hindi sanay na maging center of attention. Pero pinilit niyang maging composed. Mula sa kabilang side ng room, pinapanood siya ni Sandra. Sandra, sa isip niya, great. Siya pa ang pinagkakaguluhan. As if hindi sapat ang stress ko ngayong gabi. Nilapitan ni Sandra si Christine, may ngiti pero matalim ang tono. Sandra, ang lakas ng dating mo ngayong gabi. Nagulat si Christine, pero mabilis siyang bumawi. Christine, good evening, Miss Parkal. Tumaas ang kilay ni Sandra. Sandra, Miss Parkal. Nag-formal na naman tayo. Nag-shrug si Christine, relaxed ang mga kamay na nasa bulsa. Christine, sakto naman sa event tea. Papabirit pa sana si Sandra pero lumapit ang ilang kababaihan, halata ang pagka-curious. Guest tatlo, excuse me, new ka ba dito? Parang ngayon lang kita nakita sa party ng Parkal family. Christine, hindi naman new, first time lang ma-invite. Guest apat, you look better in that suit than most men I've seen. Namula si Christine at napakamot ng batok.
Christine, thank you. Lalong kumulo ang inis ni Sandra. Sandra, sa isip niya, ano bang meron sa kanya? Bakit siya biglang naging star of the night? Pero hindi niya madene may kakaiba sa innocence ni Christine na hindi mo basta makikita sa iba. Umakyat si Mr. Parkal sa stage at tumapik ng baso. Mr. Parkal, tonight, we celebrate not just partnerships, but family. Nanigas si Sandra. Tumigil sa paghinga si Christine. Mr. Parkal, it's in by great joy to announce the engagement of my daughter, Sandra Parkal, and Christine Wong. Nabuhos ang murmurs, applause, at ilang shock reactions. Namula ang mukha ni Christine, nagsimulang lumakas ang tibok ng puso niya habang nararamdaman ang tingin ng lahat. Si Sandra naman, nakakunot ang panga habang naglalakad papunta sa stage, pilit ang ngiti. Sandra, pabulong, nag-enjoy ka ba dito? Christine, mahina, hindi talaga. Nagsimula ang flash ng cameras, magkatabi silang nakatayo, isang perfect picture para sa crowd. Pero sa isa't isa isang disaster. Sandra, hissing, smile and wave, Wong. Umirap si Christine pero sumunod. Mr. Parkal, Sandra, take Christine to the dance floor. Christine, dance? Umiti si Sandra ng pilit. Follow in my lead. Hinawakan niya ang kamay ni Christine at inilagay sa bewang niya. Tumugtog ang romantic music. Christine, hindi ako expert dito. Sandra, mas malambot ang boses, it's fine. Just keep up. Habang sumasabay sila sa kvekidet, bumulong si Sandra. Sandra, ganito lang to, magpanggap tayo na perfect couple for 2 years. Makukuha ko ang company, magdi-divorce tayo, tapos back to normal ka. Deal? Kumunot ang noo ni Christine. Christine, so business deal lang ako. Sandra, finally, you get it, T. Christine, NK. Yung boyfriend mo. Bahagyang nag-stumble si Sandra. Sandra, don't. Ever. Mention. Kai. Humigpit ang hawak ni Christine. Christine, then Ives dragged me into this instead of marrying him. Sandra, kasi hindi siya tatanggapin ng pamilya ko. At ikaw ang mas safe. Christine, so, scapegoat ako. Tumahimik si Sandra, nag-iwas ng tingin. Sandra, just need this to work. Gumalaw si Christine at inikot siya ng banayad, hinila pabalik ng malapit. Kumabog ang dibdib ni Sandra, nag-init ang pisngi niya. Christine, mahinang tinig, relax. Hindi ko naman paa ang tinatarget ko. Nagmaktol si Sandra. Just don't step on me. Umangat ang sulok ng labi ni Christine. Noted. On the balcony. Pagkatapos ng sayaw, lumabas si Sandra sa balcony. Sandra, ground rules. Christine, I'm listening. Sandra, number 1, don't bring up Kai. Christine, Gavin not fight for him instead. Saglit tumahimik si Sandra. Sandra, kasi malinaw ang kondisyon ng dad ko. If I marry you and stay happily wed for 2 years the company becomes mine. Christine, so I'm a means to an end. Hinarap siya ni Sandra, nanginginig ang boses pero steady ang tingin. Sandra, I never said it was fair. Huminga ng malalim si Christine. Christine, if ganito ang kailangan natin gawin maybe we should at least tear aside to get along. Umismid si Sandra. Sandra, don't push your luck. Ngumiti si Christine, soft at teasing. Christine, noted. Chapter 4. Lumipat si Christine. Huminto ang sleek black car sa harap ng Parkal Estate, kumikinang ang glossy exterior nito sa laki at ganda ng bahay. Pagbaba ni Christine, kalmado pa rin ang itsura niya, pero halata sa mahigpit niyang hawak sa suitcase na kinakabahan siya kahit pilit niyang tinatago. Binuksan ni Mrs. Parkal ang pinto na may maliwanag na ngiti. Christine, welcome. Ang saya namin na nandito ka na. Nagbigay si Christine ng magalang na bow. Thank you, Mrs. Parkal. Oh please, call me mom, sabi nito nang may init sa boses. Family na tayo ngayon. Nagblink si Christine, bahagyang nabigla. All right. Mom. Mula sa doorway, nakasandal si Sandra, naka-cross arms, taas kilay. Wow, napaamo mo na agad si mom. Impressive. Sandra, saway ng mama niya.
Samahan mo siya sa room. And be nice. Tahimik na sumunod si Christine kay Sandra papasok ng bahay, habang palihim na ina-admire ang eleganteng interior at polished floors. Dito ang room mo, sabi ni Sandra, kalmado ang tono pero maihalong inis. Tearsay not to trip over the antiques or something. Ngumiti si Christine ng maliit. Noted. At gaya ng dati, medyo na off-balance si Sandra sa pagiging chill nito. Pagbukas nila ng pinto, lumabas ang isang maluwang na kwarto na may neutral tones at malalaking bintana. Napatingin si Christine sa isang plush bed sa gitna. Only one bed, sabi niya, hindi naman complaining, parang nag-observe lang. Napakamot ng batok si Sandra. Yee, about that sinabi ko kay mom na maglagay pa ng isa, pero ang sagot niya, bonding daw. So wala. Bahagyang kumiti si Christine. Interesting strategy. Nilapag niya ang suitcase at maayos na binuksan. It's fine. I'll manage. Kumunot ang noo ni Sandra. Wait, hindi ka man lang magrereklamo. Okay lang sa'yo to. Nag-shrug si Christine habang naghahandyo ng blazer. I'm here to adapt, right? Hindi ako magpapastress sa isang bed. Napailing si Sandra. Grabe, sobrang calm mo. Parang corporate monk. Nag-vibrate ang phone ni Christine. Tumingin siya rito. Speaking of corporate tea. Sinagot niya ng mabilis, tumalim agad ang tono. Yes, I'll be there shortly. Have the reports ready. Napasinghap si Sandra. You're leaving. May meeting ako, sagot ni Christine habang sinusuot ang blazer. Babalik ako gis dinner. Paglingon niya sa pinto. Save me some dessert. At umalis siya, iniwan si Sandra sa kwarto, nakablink at hindi makapaniwala. Late evening. Pagbalik ni Christine kinagabihan, upright pa rin ang posture niya kahit halatang pagod. Dumiretso siya sa dining room kung saan kumakain ang pamilya. Just in time, masayang bati ni Mrs. Parkal. Come, sit. Sorry for being late, sabi ni Christine, umupo ng maayos. Nagkaroon ng last-minute meeting sa office. Tumaas ang kilay ni Sandra. Anong klaseng meeting ang tatagal ng ganito? Kalma lang si Christine. Yung meeting na nag-save ng company ng tatay mo. Tumawa si Mr. Parkal. Tama siya. Malaki ang naitulong niya lately. Nagmurmur si Sandra. Didn't ask her to save it tea. Tumingin si Christine sa kanya saglit, amused, pero wala nang sinabi. Pagkatapos ng dinner, tumayo si Christine para tumulong magligpit pero pinigilan siya ni Mrs. Parkal. You've had a long day. Go rest, dear. Bahagyang lumambot ang mukha ni Christine. Thank you. Mom. Ngumiti si Mrs. Parkal. You're welcome, sweetheart. Sa sulok, pinapanood sila ni Sandra at hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang parang naiinitan sa dibdib. Curiosity. At maihalong something softer. Sa shared room. Nakaupo si Christine sa sofa, cross-legged, may book sa lap. Si Sandra naman nakahiga sa bed, nakascroll sa phone. Long day, tanong ni Sandra, hindi tumitingin. Busy, but manageable. Napatingin si Sandra. Robot ka ba? Marunong ka ba mag-relax? Napatawa si Christine at sinara ang libro. I relax in my own way. Oh ye? Paano? Ngumisi si Christine. You'll find out eventually. Nagtaas ng kilay si Sandra. Mysterious ka. Nakakainis. Good. That means I'm doing it right. Inirapan siya ni Sandra, pero maya-maya't nagsenya sa bed. Hindi mo kailangang sa sofa matulog. Kasya tayo dito. Yumaling si Christine. You're already uncomfortable with me here. Ayokong dagdagan. Uncomfortable. Me. Please, sagot ni Sandra. Worried lang ako baka agawin mo ang blanket. Ngumiti si Christine habang inaayos ang unan sa sofa. Then it's settled. Dito ako. Umikot ang mata ni Sandra. Suit yourself. Habang lumalalim ang gabi, palihim na tumitingin si Sandra kay Christine, nakayakap sa libro, mukhang sobra pa rin ang composed. At yun ang problema.
That quiet warmth. Yung presence niya. Too steady. Too soft. Too something. Nagsigh si Sandra. Weird tea. What's weird? Tanong ni Christine, hindi tumitingin. Nothing. Pumikit na si Sandra, mabilis ang tibok ng puso. Good night, Sandra, bulong ni Christine. Good night, sagot ni Sandra, kahit alam niyang hindi siya makakatulog agad. Hindi habang si Christine ang laman ng utak niya. Dumaan ang soft glow ng umaga sa kwarto. Nag-stretch si Christine sa sofa, bahagyang napawinst. This sofa's trying to kill me, T. Sa bed naman, nakakalat si Sandra, parang burrito ng kumot, ang buhok sabog at may cute na paghinga. Napangiti si Christine. Nag-ayos siya at nagsuot ng running gear. Tumingin sa tulog pang si Sandra. Still asleep. Someone's going to be late for breakfast. Lumabas siya para sa morning run, ninanamnam ang preskong hangin. Pagbalik, nakita niya ang mga magulang ni Sandra nagtetea sa pasyo. Nakasuot na siya ng comfort t-shirt at fitted pants. Good morning, Mr. Parkal, Mrs. Parkal. Up early as always, sabi ni Mr. Parkal. Ngumiti si Christine. Habit. Sit down, join us, aya ni Mrs. Parkal. I should show her first. Come sit, dear. Tiilang ito. Umupo rin siya, kahit kinakabahan ng slide sa strict na aura ni Mr. Parkal. Beautiful garden, sabi ni Christine, trying to fill the silence. Tumaas ang kilay ng ama ni Sandra. You're stalling. Naniga si Christine. I am not. I just appreciate the greenery. Tumawa si Mrs. Parkal. Relax, Christine. Nagtutukso lang siya. Huminga si Christine, bahagyang nakahinga. Pagkatapos ng tiye. Christine, pakigising mo si Sandra. Of course. Sa room, bundled pa rin si Sandra sa kumot. Sandra, breakfast. Walang sagot. Sandra. Wake up. Still nothing. Kumuha si Christine ng unan at pinalo ang binti nito. Gising na bago ko sabihin kay mom na iniignore mo siya. Umuwol si Sandra. 5 more minutes, T. You've had 5 more hours. Sumilik si Sandra, makitid ang mata. You're too loud. Mornings aren't for talking, T. And you're too lazy, sagot ni Christine. Get up before your mom sends a search party. Tell her I'm dead. Naglakad si Christine palabas. Okay. Sasabihin ko rin na hindi worth it ang cooking niya para gumising ka. Bumangon si Sandra, gulo ng buhok. You wouldn't. Tearesay me, sagot ni Christine, smug, papuntang bathroom. Paglabas ni Christine fully dressed in her sharp blazer. Natulala si Sandra. Literal na napanganga. You clean up well, bulalas niya bago nag-iwas tingin. Ngumisi si Christine. Is that a compliment? Don't get used to it, T. Good. Let's go, breakfast. Punctual as always, sabi ni Mr. Parkal. Umuwol si Sandra. Yihi, she's perfect, T. Napatingin si Christine sa kanya. Take notes, Sandra. Punctuality is free. You woke me up 5 times. Torture yon. Tumawa si Mrs. Parkal. Christine might be the only one who can keep Sandra on her toes. Somebody has to, sagot ni Christine. After breakfast, lumapit si Mr. Parkal. Settling in well? Yes, sir. Thank you. Let me know if you need anything. Nagulat si Christine sa kabaitan. I appreciate it, sir. Mula sa likod, singit ni Sandra. Careful, Christine. Baka overtime ka na niyan. Napatingin si Christine, deadpan. I'd rather do overtime than wake you up again tomorrow. Umisi si Sandra. Admit it, mamimiss mo ako pag wala ako. Ngumiti si Christine. Keep dreaming. Chapter 5. Pagkatapos ng breakfast, unti-unting humupa ang tunog ng mga pinggang inaayos sa mesa. Maayos na itinupi ng ama ni Sandra ang kanyang newspaper bago siya tinitigan ng seryoso, isang tingin na agad nagbago sa atmosphere.
Sandra, panimula niya, kalmado pero matatag ang boses. Matagal mo nang sinasabi na gusto mong pamunuan ang company. Pero ang salita, walang halaga kung walang action. Kung seryoso ka, oras na para patunayan mo. Hindi ito ibibigay sa'yo dahil lang anak kita. Umayo si Sandra ng upo, ramdam ang bigat ng sinasabi nito. What do you mean? Bahagyang yumuko ang ama niya, nakapatong ang mga siko sa mesa. Gusto kong pumasok ka sa company, unofficially, as the CEO in training. Magsimula ka sa pinaka-basic. Aralin mo ang operations, kahit yung pinakamaliliit na details. Kailangan mong makuha ang respeto ng mga tao, at patunayang kaya mong mag-lead pagdating ng panahon. Nagbago ang ekspresyon ni Sandra, seryoso, determined. I understand, Dad. Gagawin ko. I'll start today. May maliit na ngiting sumilit sa labi ng ama niya, kahit mabilis niya itong tinago. Good. Light tasks muna, pero kailangan mong makipag-work closely sa assistant mo. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perfect. It's about proving you can handle the responsibility. I won't let you down, sagot ni Sandra, puno ng determinasyon. That evening. Habang kumakain ang pamilya para sa dinner, hindi maiwasang mapaisip ni Sandra sa first day niya. Nakakapagod pero may kakaibang sense of accomplishment. Tinuruan siya ng assistant niya at naka-attend din siya ng ilang meetings para mas maintindihan ang kumpanya. Habang kumakain, si mommy niya ang unang nagsalita. Tahimik ka ngayon, Sandra. Everything alright? Bago siya makasagot, bumukas ang front door. Pumasok si Christine, halatang pagod, gusot ang shirt, at ang buhok ay nakapusod ng parang nagmamadali. Agad itong napansin ng mommy ni Sandra. Christine, dear, you look exhausted. Kumain ka na ba? Napangiti si Christine kahit halatang drained. May quick snack ako sa office, pero sobrang haba ng araw. Sorry, late ako. Don't apologize, sabi ng mommy ni Sandra. Mag-freshen up ka. I'll have Sandra heat some food for you. Nag-atubili si Christine pero tumango. Thank you, auntie. Nagulat si Sandra pero sinunod ang utos. Pumunta siya sa kitchen para i-reheat ang pagkain at ilagay ito sa plate. Pagbalik ni Christine, mas maayos na ang itsura pero pagod pa rin ang mga mata. Napahinto siya nang makita si Sandra na nag-aayos ng pagkain para sa kanya. You didn't have to do that, mahina pero sincere ang boses ni Christine. It's no big deal, sagot ni Sandra, inaabot ang plate. Upuan mo na. Para kang matutumba. Umupo si Christine, kumukuha ng maliit na kagat habang tumingin kay Sandra. Thank you. It's just nice. Na may nagaantay. Napakunot ang noo ni Sandra, alam niyang may ibig sabihin iyon. What do you mean? Nagkibit balikat si Christine. Simula nung lumipat si Sonia sa boyfriend niya, naging tahimik na sa bahay. Sanay na akong kumain mag-isa. Tapos ngayong may nakahandang pagkain pag uwi ko nakakapanibago. Pero in a good way. Umismid si Sandra pero mailambing. Well, hindi mo na kailangan kumain mag-isa kung hindi ka uwi ng sobrang late. We're here. Napangiti si Christine, malambot at totoo ang ngiti. Thanks, Sandra. Sobra. Yes, the way, tanong ni Christine, kamusta first day mo sa company? Nagulat si Sandra sa tanong pero sumagot. Interesting. Ang daming kailangan aralin. Hindi ko na-realize na ganito kahirap mag-grow ng business. Napansin ni Christine ang tono niya at natawa ng mahina. Welcome to Dunby World. So ikaw na ang expert, biro ni Sandra. Fine, sagot ni Christine, nakangiti. Tumawa si Sandra. Any tips? Coffee. Lots of it. At minsan, pwede ka ring umiyak sa bathroom. Muling natawa si Sandra, tunay at magaan. Habang naubos ang pagkain ni Christine, naramdaman nilang dalawa ang kakaibang atmosphere, hindi awkward na masama, kundi yung sobrang na tension na dahan-dahang nagbuo ng connection sa pagitan nila. Para i-break ang tension, tumayo si Sandra. Sige, I need beauty sleep. Para presentable ako bukas. Nagulat si Christine sa abrupt transition. Oh right. Tumingin siya sa plato, parang nag-iisip. Tapos, nahihiyang nagsalita. Gusto mo ng ice cream?
If gising ka pa. Nagtaas ng kilay si Sandra. Ice cream, huh? Tempting. May maliit siyang ngiti. Are you trying to keep me up all night? Namula si Christine, halatang nahihiya. No. I just thought it might be nice. Then yes, sagot ni Sandra, natatawa. Kumuha sila ng vanilla ice cream at 2 spoon. Tahimik pero komportable ang atmosphere. Habang kumakain, napatingin si Sandra kay Christine. She looked cute. Mabilis niyang tinabunan ang thought na iyon, pero hindi niya maalis ang sweetness ng moment, lalo na kapag nagtatama ang mga tingin nila. I think this is the new favorite, sabi ni Sandra. Ice cream and late night talks. Nagliwanag ang mata ni Christine. Late night talks. Yup. About life, school, anything. Tumingin siya kay Christine. Bagay pala sa'yo maging night owl. Umiling si Christine, pagod na ang boses. I'm just tired. Nakaramdam na rin ng pagod si Sandra, kaya tumayo na siya. You should get some sleep. Thanks for the ice cream and for dealing with Ev, crazy family. Tumayo si Christine, medyo nag-aalangan pero nakangiti. It's fine. Actually, I kind of like being here. Pagpasok nila sa shared room, humiga na si Christine sa couch, mabilis na nakatulog. Paglabas ni Sandra mula sa bathroom, nakita niya itong payapang natutulog. Lumapit si Sandra at inayos ang blanket ni Christine, dahan-dahan para hindi siya magising. Sandali siyang tumigil, tinititigan ito. Christine looks peaceful and cute. Mabilis niya itong itinaboy sa isip, pero may kakaibang warm feeling sa dibdib. Humiga siya sa kama, pinipilit wag isipin ang kung anuman ang naramdaman niya. Pero bago siya nakatulog, bahagyang gumuhit ang ngiti sa labi niya. Christine's pretty cute when she's young. Mabilis lumipas ang mga araw, at pareho sina Sandra at Christine ang naging abala sa mga buhay nila. Si Sandra, araw-araw nasa meetings, learning the ropes ng company sa ilalim ng mahigpit pero supportive na gabay ng tatay niya. Hindi niya in-expect na ganito pala kakomplikado ang mundo ng business, demanding, mabilis, at walang pahinga. Pero hinarap niya ito ng buong tapang, unti-unting natututunan ang bigat at halaga ng legacy ng pamilya nila. Unti-unting lumalakas ang loob niya, bawat hakbang mas matatag kaysa kahapon. Pero kahit nagsisimula na siyang gumawa ng sarili niyang landas, may parte ng buhay niya na nakatali pa rin sa nakaraan. Si Kai. Kahit gaano ka-pressure ang pagiging unofficial si Sandra ay naglalaan pa rin ng oras para sa kanya, kahit mas mahirap na ngayon. Dumadalang na ang mga secret meetings nila, at tuwing pinipilit niyang isingit ito sa siksik na schedule, ramdam niya ang tumitinding tensyon. Iba na si Kai ngayon. Yung dating natural na charm niya, parang napipilitan na lang. Tuwing magkikita sila, pare-pareho na lang ang reklamo. You've changed. Dati, ang dami nating oras sa isa't isa. Ano na nangyari? Bakit puro company at meetings na lang? Kahit pinipilit niyang i-brush off ang mga salita, masakit pa rin. Alam niyang may tama si Kai, pero alam din niyang hindi na siya pwedeng bumalik sa dati. This was her future. Hindi niya pwedeng talikuran. Habang mas tumututok siya sa career niya, mas parang pilit siyang hinihila ni Kai pabalik sa mundo niya na puno ng negativity at pagdepende. Ramdam ni Sandra ang pagbabago, unti-unting lumalabas ang insecurities ni Kai sa bawat conversation. What if you forget about me? Busy ka na. Anong mangyayari sa atin? Paano pag wala ka ng time para sa akin? Nagtataka si Sandra tuwing maririnig iyon. What do you mean? Hindi naman ako umaalis. Pero sa loob-loob niya, may napapansin siyang shift. Lalo na't mas lumalabas ang totoo, si Kai ay matagal nang umaasa sa kanya, hindi lang emotionally, kundi financially. Halos lahat ng pagkikita nila, si Sandra ang gumagastos, dinners, weekends away, lahat. Ngayon, mas klaro na ang mga salita nito. If you forget about me, then who's going to pay for everything? Wala akong panggasto sa ganito. Ikaw ang may pera sa atin. Parang unti-unting kumikipot ang mundo ni Sandra habang pinapakinggan iyon. Hindi iyon concern kundi takot. Hindi takot na mawala siya emotionally, kundi takot na mawala ang benefits. At doon palang hindi natatapos. May mga several moments na napapansin ni Sandra,
Mga paghawak ni Kai na lumalampas sa boundaries niya. Hindi pa siya handa at hindi niya alam kung kailan siya magiging handa. Pero parang hindi iyon nakakarating kay Kai. Come on, Sandra, it's time we take things to the next level. At gaya ng dati, tumatayo ang balahibo ni Sandra. Not now, Kai. Hindi pa ako ready. Pero parang wala lang iyon sa kanya. Paunti-unti, push ng push, kahit hindi niya gusto. Hanggang sa tuluyan nang naging malinaw sa kanya, Kai wasn't who she thought he was. Hindi ito nakikinig. Hindi ito nag-aalala kung pagod ba siya, masaya ba siya, mas nakafocus siya sa kung ano ang makukuha niya. Habang mas tumitibay ang dedication ni Sandra sa work at sa future niya, mas nagiging mabigat ang negativity na dala ni Kai. At tuwing umaalis siya pagkatapos nilang magkita, palagi siyang may nararamdamang gaan, parang humihinga ulit ang mundo. Hindi lang ito tungkol sa company, sa pera, o sa power. Unti-unti niyang naiintindihan na she deserved more than a relationship na nagpapabigat lang sa buhay niya. Isang gabi, habang nasa office siya at nagpupuno ng paperwork, hindi mawala ang bigat sa dibdib niya. Baka panahon na para harapin ang katotohanan. Nagbabago na ang buhay niya and maybe kailangan na rin niyang bitiwan ang mga bagay na hindi na parte ng future niya. Nag-vibrate ang phone niya. Message from Kay. You coming over tonight? I miss you. Matagal tinitigan ni Sandra ang screen, parang may mabigat na tanikala sa pagitan nila. Hindi na niya kayang baliwalain ang knot sa stomach niya. Huminga siya ng malalim. Ibinalik ang phone sa mesa. Bumalik sa paperwork. Hindi na talaga iyon pareho. At panahon na para tanggapin iyon. Chapter 6. Saturday morning at nagising si Christine na may bihirang ngiti sa labi. 2 whole days off, naisip niya ng masaya. Ilang weeks na rin siyang walang maayos na weekend at ngayon lang siya magkakaroon ng chance na magpahinga. Bumaba siya para kumuha ng breakfast, mahina pang naghahuming. Nasa dining table na si Sandra, nakafocus sa phone habang umiinom ng coffee. Morning, mumbling nitong sabi, hindi man lang tumingin. Morning, mahina ring sagot ni Christine, umupo sa harap niya. Biglang nag-vibrate ang phone ni Christine, binasag ang tahimik nilang routine. Pagtingin niya sa screen, parang tumalon ang puso niya. Sonia, bakit tumatawag ng ganito kaaga? Nag-pause si Christine bago sinagot, hello? Isang sobrang excited na boses ang sumigaw halos. Bakit hindi mo sinabi na ikakasal ka? At kay Sandra Parcal, yung daughter ng boss Parcal family. Naniga si Christine. Oh what? Sino nagsabi sa'yo? Nautal niyang tanong. One of a doctor friend na close din sa Parcal, sabi ni Sonia. Lahat nag-uusap ngayon na si Mr. Parcal na brilliant employee niya, si Christine Wong, ay ikakasal sa daughter niya. Bakit hindi mo sinabi? Am I not important enough to know? Namula ang mukha ni Christine. Tumingin siya kay Sandra, na ngayon ay nakatingin na sa kanya with curious eyes. You, Sonia, it's complicated. Complicated? At mo ko. Hindi mo dapat tinatago sa akin yan. Nag-soft ang tone ni Sonia. I'm happy for you, pero bakit hindi ka nagsabi? Nag-isip ng mabilis si Christine. It's not like that. We've been dating for a while, pero recently lang nalaman niyo. Sandra's father. Kaya inayos niya iyong marriage. Halos pabulong siya. Nagtaas ng kilay si Sandra pero hindi nagsalita, halatang natutuwa. Oh, so ganun pala. Boss finds out and arranges everything type of romance, tawa ni Sonia. Kinilig naman ako, Jai. Napilitang tumawa si Christine. Yeh romantic-y. Well, I need to meet her. Hindi ka pwedeng ikasal nang hindi ko na-meet yung future sister-in-law ko, declared ni Sonia. Nanlamig si Christine. Meet? Hindi mo naman kailang. I insist. Family dinner. Gusto kong makita kung anong klaseng tao si Sandra. Bago pa makatanggi si Christine, nagdagdag si Sonia. I'm free this weekend. Tomorrow night works, right? Great, see you then. At binaba ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ni Christine ang phone, sabay buntong hininga. Sandra smirked. Let me guess someone wants to meet the lucky bride. Nataranta ang tingin ni Christine.
It's if by sister. Gusto niya ng dinner with us. Akala niya tayo. Tayo as in happily in love, pang-aasar ni Sandra. Umiling si Christine, namumula. It's not funny. Hindi ko alam paano ko i-explain sa kanya. She's a thy little sister, ayokong isipin niyang may tinatago ako. Umupo ng relaxed si Sandra. Well, mukhang kailangan nating magpanggap na perfect couple for one night. Perfect couple. Nag-shrug si Sandra. Ikaw nagsabi na we've been dating. What else are we supposed to do? And thank me later. Nag-groan si Christine, tinakpan ang mukha. This is a mess. Buong araw nagpa-pacing si Christine sa kaba. Pag dinner, naglakas loob siyang ilabas ang topic. Mom and Dad, mahina niyang simula. Ngumiti si Sandra's mom. Yes, dear. I have a small request, sabi ni Christine, kinakalikot ang chopsticks. If my younger sister, Sonia, found out about the engagement. Gusto niya ng family dinner tomorrow night to meet Sandra. Tumingin si Sandra's dad. Sonia. Yung doctor, right? Nagnod si Christine agad. Yes. She's very busy, pero pinipilit niya. Sinabi ko kasi sa kanya about the engagement. Tumawa si Sandra's mom. That's sweet. Of course, we can have dinner. We'd love to meet your family. Nagnod din si Sandra's dad. It's good for both families. Medyo kumalma si Christine pero nanatiling tense. Thank you. I really appreciate it, T. That night, nasa shared room sila ni Sandra. Si Sandra naka-lounge sa bed, nagsuscroll. Si Christine, lakad ng lakad. What are you so nervous about? Tanong ni Sandra. Ayokong makita ni Sonia na fake tayo. She's very observant, sagot ni Christine. Nag-smirk si Sandra. So anong plan mo? Hold hands. Gaze lovingly into each other's eyes. Sandra, namulang protesta ni Christine. Tumawa si Sandra. Relax. I'll behave. Just tell me what to do, T. Just don't overdo it, sabi ni Christine. Hindi kailangan isipin ni Sonia na we're that kind of couple. What kind of couple? Alam mo na, pilit ni Christine, nakakahiya. Just act normal. Soft lock si Sandra. Fine. Pero pag nagtanong siya, bahala na siya sa sagot ko. Nag-groan si Christine at humiga sa couch. This is going to be a disaster. Too stressed for Sunday dinner, sabi ni Sandra, amused. Get some sleep. Big day tomorrow, future wife. Nagmutter si Christine at nagkumot. Si Sandra, nakasmile lang. Sunday morning. Nagtetea na si Sandra sa living room, kasama ang parents niya. Sandra, sabi ng mom niya, go wake Christine. Sabihin mong sumama siya for tea. Nag-inom muna si Sandra. She's still sleeping. Day off niya. Let her enjoy it, tea. Tumawa ang dad niya. She's worked hard all week. Let her rest, see. Nagtaas ng kilay si Sandra. So ako, pag oversleep, sermon. Si Christine, yes treatment. Smirk ang mom niya. Christine deserves it, she's polite and hardworking. Excuse me. I'll work hard too. Ngumiti ang dad. We know. Pero si Christine is just special. Special, reklamo ni Sandra. Grabe. Christine fan club na to. Tumawa ang mom. Don't be jealous, Sandra. She's practically family. Nag-eye roll si Sandra. Unbelievable. Umalingaw-ngaw ang hakbang mula sa hagdan. Bumaba si Christine, fresh at nakangiti. Good morning, bright niyang bati. Biglang na-excite ang mom. Good morning, Christine. Did you sleep well? Yes, thank you, sagot ni Christine. I really needed that rest, see. Nagmumura sa sarcasm si Sandra, of course you did. Princess Christine. Nagtilt ng ulo si Christine. May nangyari ba? No, nothing, sagot ni Sandra, glaring softly. Fan club business.
Don't mind her, sabi ng mom, binuhusan pa ng tea si Christine. Pag-inom ni Christine, ibinaba ng dad ni Sandra ang newspaper. Christine, darating ba ang sister mo tonight? Natigilan si Christine mid-sip. Oh no. Sonia. Agad niyang inilapag ang cup. Nakalimutan ko. Pupunta siya tonight. Nag-smirk si Sandra. You're panicking already. It's just your sister. You don't understand, sabi ni Christine, nagpa-panic walk. Matagal na kaming hindi nag-meet, lagi siyang busy. I need to cook something special. Nag-wave ng kamay ang mom. Don't worry, Christine. Kami bahala. No, I insist, mabilis ni Christine. Ako ang magluluto. Please. Tumawa ang dad. She's determined, huh? She's panicking, sabi ni Sandra. Big difference. Hindi pinansin ni Christine. Please, let me do this. Ngumiti ang mom. If it makes you feel better, go ahead. We'll help if needed. Thank you, sabi ni Christine, mas relaxed. I'll make everything perfect. Nag-lean back si Sandra. So ano plan, Chef Christine? 5-star dining. Sinamaan siya ng tingin ni Christine. Makikita mo. And you're helping. What? Gulat ni Sandra. Bakit ako? Because it's your kitchen, sagot ni Christine, nakasmile na medyo smug. Tawa ang mom. She's right. Listen to your future wife. Mom, reklamo ni Sandra. Numiti si Christine, mas at ease. That evening, hawak na ni Christine ang kitchen. Si Sandra, nagtatampo pero nag-chop ng gulay. Habang kumakalat ang mabangong amoy ng mga niluluto, mas naging calm si Christine. I'm impressed, sabi ni Sandra. You're good. Ngumiti si Christine. I had to learn. Sonia has high standards. Ayokong ma-disappoint siya. Nag-smirk si Sandra. All out ka talaga for her, no? She's Evi's sister, simple niyang sagot. Gusto ko siyang makaramdam ng home. Tahimik na tinitigan siya ni Sandra, may bagong appreciation sa mata. For once, hindi siya nang aasar. At habang pinapanood niya si Christine, may kakaibang warm feeling na hindi niya madeni. Christine was growing on her. Softly. Quietly. And Sandra didn't know what to do with that feeling. Chapter 7. Gabi na, at nakahanda na ang dining table sa bahay nila Sandra. Punong-puno ng masasarap na dishes na inasikaso pa ng mom niya para siguradong perfect ang lahat. Nakatayo si Christine sa gilid ng mesa, inaayos ang vase ng flowers habang nakangiti ng konti. Hindi siya kinakabahan, excited siya. Ilang taon na rin kasi mula noong huli niyang makita ang little sister niya, si Sonia. Samantala, nakahilata lang si Sandra sa couch, busy sa phone. Grabe ka, pang-aasar nito. Para kang magwi-welcome ng royalty. Ngumiti lang si Christine ng mahinahon. Hindi naman siya royalty pero kapatid ko siya. Ang tagal na naming hindi nagkakausap ng maayos. Bago pa makasagot si Sandra, tumunog ang doorbell. Binuksan ng dad ni Sandra ang pinto, at ilang seconds lang ay bumungad na ang pamilyar na boses. Christine, halos sigaw ni Sonia, sabay mabilis na pasok. Parang may sariling ilaw ang ngiti niya habang niyakap si Christine ng mahigpit. I missed you so much, Jai. Yumakap si Christine pabalik, tunay ang ngiti sa mukha niya. I missed you too, Nong. Tingnan mo yung itsura mo, wala kang pinagbago. Tumawa si Sonia at tumingin-tingin sa loob ng bahay. Wow! Dito ka na nakatira? Social ah. Level up ka na talaga. Napatingin siya kay Sandra na ngayon ay nakatayo na mula sa couch. And ikaw siguro si Sandra, bati ni Sonia sabay abot ng kamay. Ang dami ko nang naririnig tungkol sa'yo. Tinanggap ni Sandra ang kamay niya, may maliit na ngiting pulite. Sana puro good things. Siyempre, sabi ni Sonia, sabay wink kay Christine. Magaling pala taste mo. Umikot ang mata ni Christine pero nakangiti pa rin habang tumatawa ang mom ni Sandra. Ay, Sonia, ang lively mo talaga. Tara na, kumain na tayo. Nagtipon silang lahat sa table at agad nagdala ng energy at saya si Sonia, puro kwento, puro tawa.
You know, sabi ni Sonia habang nakatutok kay Christine gamit ang chopsticks, hindi ko pa rin ma-process na ikakasal ka na. Akala ko work lang true love mo. Tiningnan siya ni Christine nang maihalong inis at tawa. Pwede naman akong magkaroon ng life outside work, no? Alam ko, tukso ni Sonia. Pero ni minsan hindi ka nagkwento na may dinidate ka. Tapos engaged ka na kay Sandra Parkal. Wild talaga. Umiti ang mom ni Sandra. Your sister is amazing. She's been such a wonderful addition to our family. Tahimik lang si Sandra, pinapanood ang dalawa. Halata ang closeness nilang magkapatid. Habang tumatagal ang dinner, lalong sumasaya ang kwentuhan. Si Sonia, walang preno sa tanong kay Sandra tungkol sa relationship nila ni Christine. So, sino nag-first move? Tanong niya, may mischievous na ngiti. Napangisi si Sandra at tumingin kay Christine. Ano sa tingin mo? Saglit pinag-aralan sila ni Sonia bago itinuro si Sandra. Ikaw. Hindi marunong mag-first move si Christine kahit bigyan mo pa siya ng script. Tumawa si Christine. Grabe ka talaga, no? Tumawa rin si Sonia. I'm just glad you found someone na obvious namang mahal ka. Tumingin siya kay Sandra, biglang naging seryoso ang tono. Please take care of her, okay? She deserves the best see. Tumango si Sandra, bahagyang lumambot ang mukha. I'll do in the best see. Puno ng saya ang buong gabi. At nang oras na para umalis si Sonia, niyakap niya ulit ng mahigpit si Christine. I'm so proud of you, Jai. Ang saya ko para sayo. Ang saya mong tignan. Tumango si Christine, ramdam ang init sa dibdib. Thank you, no. Sobra. Pagkaalis ni Sonia, tumingin si Sandra kay Christine. Iba talaga sister mo. Tumawa si Christine. Ganyan talaga siya. Puro energy at puro opinion. Nilapitan siya ng mom ni Sandra, sabay akbay. We think she's wonderful. At ikaw din, Christine. Namula ng bahagya si Christine, pero genuine ang ngiti. Thank you. Tahimik lang si Sandra sa gilid, hindi maipinta ang ekspresyon. At sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi ganoon kasama ang arranged marriage na to. Later that night. Tahimik na silang dalawa sa shared room nila. Naligo na si Christine at nakaupo na sa sofa, nagkukuskus ng buhok. Nakahiga naman si Sandra sa bed, nakatingin lang sa kanya. Hindi naman pala ganoon kasama, sabi ni Sandra. Hindi naman sobrang invasive ng tanong ni Sonia. Akala ko iisa-isahin niya lahat. Napangiti si Christine. Curious talaga yon pero marunong mag-hold back. Pero kinabahan pa rin ako minsan. Naglakad si Sandra palapit. Nga. Halos hindi ka humihinga nung tinanong niya about sa first move. Namula si Christine, tumingin sa iba. Well, ang galing mo kasi mag-improve. Salamat sa pag-imbento mo ng story na iyon. Umupo si Sandra sa tabi niya. Hindi mo na kailangang mag-thank you. Sanay na ako sa ganyan. Napatingin si Christine, curious. Ginawa mo na to before. Nag-shrug si Sandra. Marami na akong naayos na awkward situations. Pero ngayon mas madali. Parang hindi naman siya totally lay. Nagulat si Christine, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Natural ka lang, sabi niya ng mahina. Umiti ng bahagya si Sandra bago bumalik sa kama. As the night deepened. Nakabalot na si Christine sa blanket sa sofa, tulad ng lagi. Si Sandra naman, nakahiga sa bed, nakatingala sa ceiling. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita si Sandra. Alam mo, weird talaga tong arranged marriage na to. Tumingin si Christine. Weird paano? Tumagilid si Sandra para harapin siya. Strangers tayo tapos biglang ganito. Ang daming expectations. Ang daming kailangan lagyan ng meaning. Tumango si Christine. Iniisip ko rin yan araw-araw. Parang kailangan nating mag-adjust na parang normal lahat kahit hindi naman. Sandali siyang pinagmasdan ni Sandra bago muling nagsalita. Siguro dapat maging friends muna tayo. Napatingin si Christine, gulat. Friends? Nagkibit balikat si Sandra, pero sincere ang tono. Yeh! Wala naman tayong choice, magkasama tayo dito.
At mas madali siguro kung may kakampi tayo sa isa't isa. Natigilan si Christine, pero unti-unting lumambot ang mukha. Parang ang simple pakinggan. Simple naman talaga, sagot ni Sandra. Honest lang. Friends can lean on each other, di ba? Tahimik si Christine sandali bago ngumiti ng maliit. Okay, friends. Friends, ulit ni Sandra, mas magaan ang boses. Pagkatapos ay bigla niyang naitanong, pero bakit sa sofa ka lagi natutulog? Nagulat si Christine, tumingin sa iba. Comfortable naman dito. Liar, sagot ni Sandra, nakatawa. Pulit ka lang. Hindi ah. Pinutol siya ni Sandra. Relax. Ang point ko lang hindi mo kailangang maging guest dito. Pwede tayong mag-share ng bed. Or take turns. Kahit ano. Basta hindi ka dapat uncomfortable. Namula si Christine ng kaunti pero tumango. Sige, iisipin ko. Good, sabi ni Sandra sa bayawn. Hindi ko hahayaang hindi comfortable ang friend ko gabi-gabi. Napatawa si Christine ng mahina at sa unang pagkakataon, gumaan ang bigat sa puso niya. Arranged marriage ito. Komplikado. Pero kung si Sandra ang kasama niya baka kaya naman. Sumisilip ang maagang liwanag sa pagitan ng mga kortina, nagdadala ng malambot na glow sa shared room nila. Tahimik na bumangon si Christine mula sa kama, maingat na hindi gisingin si Sandra. Palagi siyang maagang gumigising at hindi iba ang umagang ito. Habang ini-stretch ang mga braso niya at humihikab ng banayad, kinuha niya ang towel at pumasok sa bathroom para sa mabilisang shower bago mag-prepare sa work. Puno ng tunog ng umaagos na tubig ang apartment habang siya inaghum ng malumanay, ninanamnam ang katahimikan ng umaga. Samantala, nagkikimkim si Sandra sa ilalim ng kumot, banayad na humuhuni habang nag-a-alarm ang phone niya. Half awake at antok pa rin, halos hindi niya narehistro ang tunog mula sa bathroom. Pinilit niyang bumangon at dahan-dahang lumapit sa banyo, hinahaplos ang kanyang mata. Hindi niya naisip na kumatok bago buksan ang pinto. Christine, did you? Naputol ang salita niya nang makita ang eksena sa harap niya. Si Christine, nakatalikod, ay hinuhugas ang buhok sa ilalim ng tubig. Ang mga patak ng tubig sa toned na likod at ebs niya ay kumikislap sa malambot na ilaw ng banyo. Tumagal ng ilang segundo bago ma-process ni Sandra ang nakikita niya. Biglang sumigaw si Christine, agad na hinawakan ang towel para takpan ang sarili. Sandra! Anong ginagawa mo? Lumaki ang mga mata ni Sandra sa gulat. Oh my God! Hindi ko alam na nandito ka. Nadapa halos siya pabalik habang umaalis sa banyo. Sumara ang pinto at nakatayo si Sandra sa labas, namumula. Pinisil ang kanyang mga pisngi at bulong sa sarili. Ano ba yan, Sandra? Sa loob, pantay na flustered si Christine, mahigpit na hawak ang towel habang namumula rin ang pisngi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya si Sandra, may halong hiya sa boses. Next time, knock, okay? Napabuntong hininga si Sandra, nakalapat ang ulo sa pinto. Ye noted. Sorry. Nagtagal ang awkwardness habang tinapos ni Christine ang shower at lumabas na, fully dressed, maingat na iniiwas ang tingin kay Sandra. Si Sandra, ramdam ang hiya, hinaplos ang likod ng liig niya. So, about kanina? Huwag na nating pag-usapan, putol ni Christine, bahagyang namumula pa rin. Kinuha ang bag at dumiretso sa kitchen. Pinanood siya ni Sandra, may maliit na amused smile sa labi. Sa kabila ng hiya, hindi niya maiwasang isipin, Christine works out. Sa kitchen. Puno ng init at aroma ng freshly brewed tea at sizzling food ang kitchen. Nakaupo si Christine sa dining table, kasama ang parents ni Sandra, tuwid ang likod at nakatingin sa steaming cup ng tea sa kamay. Naglagay si Sandra's mom ng bowl ng fruit sa table, ngiti-ngiti. Christine, disiplinada ka talaga. Laging maaga at punctual, sabi niya habang inaayos ang plates. Thank you, mahinang sagot ni Christine, mas mahina kaysa usual. Iniiwas ang tingin, lalo na sa hagdan. Hindi niya maalis sa isip ang nangyari kanina, ang pagpasok ni Sandra sa bathroom. Init pa rin ang pismi niya sa hiya. Narinig ang click ng heel sa stairs, mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo. Don't look up, don't look up. Pumasok si Sandra sa dining room, parang straight out of a fashion magazine.
Ang fitted blazer at crisp blouse niya ay nagbigay ng confidence, pero ramdam ni Christine ang imahe ng pajamas at ang biglang pagpasok niya sa banyo kanina. Morning, bati ni Sandra ng casual. Smooth ang boses, pero may paos nang makita si Christine. Hinawakan ni Christine ang toast, dahan-dahang tumango. Stay calm. Just act normal. Ngumiti si Sandra's mom. Sandra, ang sharp mo today. Big meeting. Something like that. Kailangan i-impress ang big bosses, sagot ni Sandra habang umupo. Nagtinginan sila ni Christine ng saglit. Nagtagpo ang mga mata nila sa isang fleeting second bago bumalik si Christine sa kanyang plate, namumula ang mukha. Tinabi ni Sandra's dad ang newspaper at cleared throat. Good luck sa day mo, Sandra. Christine, dedicated ka talaga sa mornings, refreshing. Thank you, Uncle, mahinang sagot ni Christine. Tahimik si Sandra, kumakain ng toast habang paulit-ulit na naiisip ang bathroom scene. Ang steam, ang unexpected na silhouette ni Christine inilibak niya sa isip ang memory, it's not their fault pero bahagyang alam niyang pwede rin siyang kumatok. Tahimik na sandali bago binasag ni Sandra. So crazy morning, huh? Namula muli si Christine. You could say that, mahina ang sagot. Napatingin si Sandra's mom sa kanila. Everything okay, girls? Yes. Fine, sigaw ni Christine, bahagyang taas ang octave. Napigil si Sandra ang tawa, hinatak ang kamay sa bibig. Totally fine. Just usual morning chows. Pinakita ni Christine ang glare, lalo lang nagpatawa kay Sandra. Matapos umalis ang parents, lumala ang tension. Nakahilig si Sandra sa chair, arms crossed. So hindi ka na ba makikipag-usap sa akin? Ibinaba ni Christine ang fork, hindi pa rin tumitingin. Ano ang gusto mong sabihin ko? Tumagilid si Sandra, may playful glint sa mata. Pwede ba magsimula ako sa nice abs? Biglang namutla si Christine, tiningnan si Sandra, halong shock at mortification. Sandra! Napangisi si Sandra, pisngi na mumula rin. Sabi ko lang hindi ka dapat mahiya. Ang fit mo, Christine. Lumipad ang mga kamay ni Christine sa mukha. Pwede ba, hindi na natin pag-usapan ito kailanman? Lumapit si Sandra, elbow sa table. Come on, accident lang naman. Hindi ko intensyon, huminto, sabay mischievous grin. Well, mostly hindi naman. Sumilip si Christine sa pagitan ng mga daliri. Imposible ka talaga. Tumawa si Sandra ng mahina. Maybe. Pero ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo ngayon. Humove si Christine, ang labi kumurap ng hindi sinasadya. Swerte mo at nice ako. Kung hindi, huminto siya, nag-iisip ng angkop na threat. Nagtaas ng kilay si Sandra. Kung hindi, ano? Napabuntong hininga si Christine, kinuha ang cup at biglang tumayo. Work na ako. Enjoy your breakfast, Sandra Parkle the troublemaker. Tumawa si Sandra, pinapanood siyang umalis. Sa kabila ng awkwardness, hindi niya maiwasang enjoy ang unike na umaga nila, at baka, just maybe, may konting kilig pa. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.